Gilbert, ang dami na natin pinamili. Uwi na tayo? Hindi, dito tayo sa baba. Maghanap tayo ng mga damit mo. Gilbert, hindi mo naman kailangan gawin yun. Cecilia, gusto kong gawin ito dahil ayoko na magmukha kang basa ng suot mo. Okay? Sige na nga. Uy, Gilbert, tignan mo yung mga bulaklak ko. Ang gaganda. Tignan natin. Pero parang mas maganda to eh. Tinan mo. Yan? Fix to. Mukhang totoo siya, di ba? Oo nga. Pero, Yun? mas maganda yun. Palagay mo? Ito. Diba ito, okay. Pag malayo kasi mukhang totoo. Pero pag malapit, parang... Sige na nga, huwag na nga. Ikaw naman. Ana, pasensya ka na. Nagtataka lang kasi ako kanina sa sinabi mo. Bakit mo ba nabanggit na natural lang na maging magkalapit kami ni Jimboy? Wala ho, ma'am. Katulad nga ho ng sinabi ko, talaga hong mabait at malambing yan si Jimboy kahit kanino, kaya napapalapit sa kanyang tao. Tama ka nga, Ana. Malambing nga yung batang yon. Kaya sa susunod, sana pag dumalaw ka dito, isama mo naman siya. Oo, ma'am. Kawawa naman si Jimboy. Uy, Ana. Ba't ka nagsasalitang mag-isa dyan? Wala ho. Bakit gusto mo ba akong makipag-bonding kay Jimboy? Eh, alam mo namang hindi ako mahilig sa bata, ah. Dahil mas maganda ikaw magsilbing pangalawang ina ng bata kaysa sa iba pa niya hanapin. Bakit? May iba pa bang gusto mag-ina-inahan sa batang yon, ha? Hinahanap ni Jimboy si Agnes. Kailangan ni Jimboy ang pagmamahal ng isang tunay na ina, Charity. Hindi kayang ibigay yan ni Ate Emily. At kung hindi mo rin kaya, baka si Agnes pang makapagbigay nun. Hoy! Mag-usap tayong bata ka. Sabihin mo nga sa akin kung bakit lagi mong hinahanap si Consuelo. Ano ba nakita mo sa babaeng yon? Mabait po siya eh. Mabait, ha? Mabait? Itong tatandaan mo, ha? Bawal banggitin ang pangalan ng babaeng yon dito sa bahay na to. Naintindihan mo? O ano? Sumagot ka! Esme, sandali lang Bilang ko lang pasalubong si Cecilia. May meet tayo dito after 10 minutes. Oh, sige, magsi-CR muna ako. Naiyak naman ako. Nainggit ako sa'yo. Naalala ko si Apollo. Ano ka ba naman, Esme? Ayan ka na naman eh. Alam mo, tigilan mo na yan. Walang mangyayari sa'yo kung parati kang ganun. Ha? Sige na nga po. Kung sa 10 minutes, magkita tayo dito, ha? Okay. Ingat ka. Alright. Ice cream tayo. Ang masarap dito. Anong gusto mo flavor? Ikaw, ano ba sa tingin mo Gusto masarap? vanilla, strawberry, chocolate, Rocky Road, mango. Ako, miss paying strawberry. Ikaw? Sige. Bakit may problema pa? Si Carlos Miguel. Gilbert, nandito si Carlos Miguel.
ako nakitang arsenic sa urine test mo. Siguro konti lang ang nainom mo. Nadidetect ito kapag sumobra sa 1 milligram na arsenic na na-intake mo. Anyway, nandiyan naman sa reseta. Vitamin A, E, at C, panlaban doon. Teka nga pala, Iha. Paano ka naka-intake ng arsenic? Napagkamalan ko ho kasing asukal. Buti na lang ho, hindi ako namatay. Hindi ka naman mamamatay doon kasi konti lang naman. Gradual ang epekto nito. Mula 6 months hanggang 2 taon kung tuloy-tuloy ang intake. Hindi mo mamamalayan na arsenic poisoning na pala ang nangyari. Dahil ang symptoms nito mula sa first stage usually ay bronchitis, pagkahilo, or pananakit lang ng tiyan. Aakalain nga nino man na pangkaraniwan sakit lang ito. Ngunit unti-unti ka na nitong pinapatay. Kaya mag-iingat ka na. Mabuti pa, ipatapon mo na yung arsenic mo sa bahay. At baka mapagkamalan ring asukal ng mga kasama mo sa bahay. At delikado yun. Ano gawa mo rito sa kwarto ko, ha? At bakit mo pinakikialaman yung mga gamit ko? Wala. Nililinis ko lang ang mga gamit mo at makalat. Juancho, ginagamit mo ba ang baril na ito sa pagtatrabaho mo kay Consuelo? Pagka hindi ka tumigil sa kakatanong, patatahimikin na lang kita. Sige. Mas mabuti pa nga siguro, barilin mo na lang ako. Dahil hindi ako titigil sa pagtatanong hanggat hindi ko nalalaman kung ano ba ang ipinakakain sa inyo ni Cecilia ng Consuelo na yan at nagkakaganya kayo sa kanya. O ano? Atid na ba? Hindi mo naman kailangan mag-commute eh. Ihatid naman kita. Joshua, ayun ka na naman eh. Alam mo naman na hindi pwede, di ba? Oo nga, alam ko. Pero siyempre kahit pa paano, gusto ko rin makilala yung parents mo. Tsaka yung pamilya mo. Para pag minsan-minsan, makadalo ako sa bahay niyo. Sige na, hatid na kita. Joshua, strict kasi yung parents ko eh. Buti pa, ibigay mo na lang sa akin yung address mo, tapos ako na lang yung papasyal sa inyo. Ay, strict rin kasi yung mami ko eh. Tsaka, silosa yun. Sige na, okay na nga yung ganito tayo. Miski sa labas tayo nagkikita. Halika na, hatid na kita. Ay, naku, kuya. Mabuti naman at habang maaga pa ay naputol na relasyon ni Apollo doon sa Esme na yon. Si Ivo naman kasi talaga ang gusto ko para sa anak ko. Sa ginagawa mong yan, hindi kaya masyado mong pinakikialaman ang buhay ng anak mo, Rebecca? Gusto ko lang naman kasing maayos ang buhay niya, Kuya Ramon. Kaya pinipili ko ang pinakamaayos na babae para sa kanya. At si Yvonne nga yun. Hindi ang Esme na yun, hindi ko alam kung saan planeta niya napulot. Cecilia, saan ka pupunta? Gilbert, gusto ko lang naman makausap si Carlos Miguel eh. Ano sasabihin mo sa kanya? Cecilia, hindi pa tong tamang panahon para magkaharap ka ni Carlos Miguel. Hindi pa. Baka lalo lang makasama pag malaman nila na buhay ka pa. Naintindihan mo ba ako? Maniwala ka sa akin, Cecilia. Hindi ka na. Carlos Miguel! Ay, sus naman! Asa ka ba? Kanina pa kita hinahanap. Eh, di ba sinabi ko naman sa'yo after 10 minutes magkikita tayo doon? Inainip na ako eh. Ano, nakabili ka na ba? Wala akong nakita eh. Okay, tara na. Uy! Parang nakita ko si Cecilia. Celia? Oo. Awesome. Ate Victoria! Rebecca!
darating ka para umuwi sana ako ng maaga. Okay lang. Ayoko naman makaabala sa mga aktibidades mo. Sino naman ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Anong sino? Ikaw naman. Parang hindi kita kilala. Eh, Makati ka pa sa Gading Bicol. Si Rebecca, mapaglayo ka pa rin hanggang ngayon, ano? Hindi ba, magmula nung maging asawa kong kuya mo, naging loyal na ako. Sinabi mo eh. Sige. Alis na ako. Okay. Sinabi mo yan. Malditan to. Miniskirt pa. Pangit naman ang legs. Kwento ni Gilbert, nakita mo raw si Carlos Miguel? Oo. Ay, naku. Ang galing din naman magbiro ng tadhana, ano? Eh, anong naramdaman mo nung nakita mo siya? Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Manang Mona. Galit na galit ako sa kanya. Pero makita ko lang siya. Nakakalimutan ko ang galit ko para sa kanya. Bakit ganun, Manang Mona? Bakit nakakalimutan ko yung kasalanan niya sa akin pag nakikita ko siya? Hindi ko na siya dapat mahalin eh. Dapat magalit ako sa kanya. Sige, love. Nood na lang tayo ng movie bukas. Total, ang tagal na natin hindi nakakanood eh. Sige, sige. Pasensya ka na, love, ah. Hindi kita nakasamahan kasi talagang busy lang ako sa trabaho, eh. Okay lang yan, naiintindihan ko naman eh. At saka, alam ko naman kung paano aliwan yung sarili ko eh. Alam ko. Saan nga pala? Ikaw ba yung nakita ko sa mall kanina? Sa mall? Hindi naman ako nagpunta doon eh. Bakit? Para kasi nakita kita kanina dun, eh. Pero, hindi. Iba pala yung suot ng babaeng nakita ko. Hindi nga ikaw yun. Alam kong mahal pa ni Cecilia si Carlos Miguel. Eh, hindi mo na siguro maiaalis sa kanya yon. Matindi ang nararamdaman ni Cecilia sa lalaking yun. Pero hindi pwede yun, Manang, eh. Kailangan mabura sa isipan niya si Carlos Miguel. Gagawin kong lahat para mawala ang nararamdaman niya sa lalaking yun. Ayoko na mawala pa sa atin si Cecilia. Love? Ano to? Ba't ba ang kulit nyo? Bakit, Jose Enrique? Masama bang malaman ko kung saan ka nakatira? Para ano? Mawag na, please. Alam niyo kasi importante sa akin yung... Meron ako sariling privacy eh. Kaya kahit na anong gawin yung pilit, kahit na anong gusto niyong malaman pa yung address ko, yung bago kong pad dito, hindi ko bibigay sa inyo. Dahil... Dahil ano, Jose Enrique? Dahil diyan kayo nagkikita ni Olga, no? Hello? Bakit hindi ka sumagot? Jose Enrique? Hello? Sumagot ka. Hello, Jose Enrique?
Wag naman yan. Bakit tayo ngayon? Gilbert, alam mo, dapat hindi na tayo bumalik dito. Alam mo, kaya ka nilalabas na inaaliw kita. Dahil ayoko naman nagbumukmuk ka. Tapos kung sino-sino lang iniisip mo. Tamang-tama, aabot tayo sa next screening para sa susunod na pelikula. Cecilia? Bakit?